Happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Ayan, salamat po Kuya Melvin at Ate Karel sa isang napakagandang awitin. Ngayon ang ating pong pag-aaral ay ngayong February 3, kahangahangang pagpapakumbaba. Aba, matindi ito. Kahangahangang pagpapakumbaba. Wonderful condescension. Yan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa lahat na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, kami patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Inyo po nawang igawad sa amin ang karunungan upang aming maintindihan at ma-apply sa aming mga buhay ang mapag-aaralan ngayon. Salamat o Diyos sa biyayang pinagkaloob niyo po sa amin, sa pag-ibig ninyo sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating key text, 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesu Kristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayayaman kayo. Yan, nasabi dito. Sa pamamagitan ng kadukhaan ng Panginoon, maging mayaman tayo. So anong ibig sabihin nito? Yumaman ba tayo? Maraming yumaman. Pero anong ibig sabihin ng pagyaman dito? Ano ibig sabihin ng pagiging dukha dito, mga kapatid? So ang ibig sabihin, si Jesus ay nagpakababa, nagpakasala. So ibig sabihin, mga kapatid, siya'y nagkatawang tao. Naging kinuha niya yung ating mga kasalanan para tayo ay maligtas. Magkaroon ng buhay na nagmumula sa Kanya. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. So dito sinasabi ng banal na kasulatan, ito yung pong kahangahangang pagpapakumbaba. Siya'y hari, pero naging alipin para sa atin. Sabi dito sa mga makalangit na dako, aming binisita ang mga gusali na dating mga palasyo na mga hari noong ang Pransya ay nasa pangunguna pa ng mga hari. Ang isipan ko noong una ay nasa mga hari na dati lumalakad sa mga dakilang bulwagang ito at nilalarawan sa mga galereya. Nasaan na ngayon ang kanilang kadakilaan bilang tao? So ito sa lugar ng France, si Mrs. White na nagsulat ito, kaya ito yung kanyang sinulat. O, pagkatapos ay naalala natin si Jesus na naparito sa ating sanlibutan, taglay ang kanyang mapagpalang layunin ng pag-ibig, na hinubaran ang sarili ng kanyang makaharing balabal, ng kanyang makaharing korona, na bumaba sa kanyang makaharing trono, na dinamitan ang kanyang kadyusan ng pagkatao, at naparito sa ating mundo upang maging taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. So yun po, ikinumpara po dito yung hari ng sanlibutan. No? Yung hari ng France, hindi na makitang lumalakad doon sa hallway o nakikisalamuha sa mga tao. Ganun naman talaga, di ba? Sa ating pong, kahit dito po sa Nueva Ecija, dito po sa atin, dito sa Pilipinas, makikita mo lang naman yung mga pinuno natin sa gobyerno na naglalakad sa lansangan kapag panahon ng eleksyon, di ba? Pero kapag panahon na tapos na eleksyon, nanalo na, hindi mo na makikita sa lansangan, di ba? Pero si Jesus Christ, na galing pa sa langit, mga kapatid, ay nagpakumbaba at pumunta dito sa sanlibutan as if meron naman siyang mapapala sa atin. Pero wala naman, di ba? Siya'y naparito sa sanlibutan upang, ano daw, maging taong nagdurusa at sa kanyang kalungkutan. Kumbaga sa ano, nagpakalugi ang Panginoon. Walang businessman na gagawin ng ganyan. Napupunta ka sa isang lugar at magpapakalugi ka. Walang ganyang gagawin ang mga tao. Hindi gagawin ng tao 'yan. Pero ang Panginoong Jesus ay ginawa niya, mga kapatid, no? Ginawa niya na siya ay nagpakumbaba para po sa bawat isa sa atin. Ayan, yo. Sabi pa dito, makikita natin siyang kasama ng mga aba na pinagpala ang mga nahihirapan, nagpapagaling ng may karamdaman, pinapaginhawa ang kahinaan ng edad, na inaabot ng kanyang makadiyos na habag ang kalaliman ng pigati at pagdurusa ng tao. Kaya yung ating lesson saktong-sakto, no? Sa panahon ng pagdurusa na ito, nariyan ang ating pong Panginoong Yesus. Nariyan ang ating pong Panginoong Diyos.
Ayan. Ano, dito ang ating Panginoong Hesus sa mga panahon na ito. Sa panahon ng kabagabagan, ang Panginoong Diyos ay nariyan, nagmamahal at umuunawa sa bawat isa sa atin. Napapansin din niya ang kalungkutan at pangangailangan ng maliliit na mga bata. Ayan mga kapatid ko, no? Bigla ako naalala yung pamangkin namin na napakaliit pa lang na bata. Alam ng Panginoon ang kanyang pinagdaraanan. Alam ng Panginoon ang kanyang kalungkutan. Kaya magtatanong tayo, yung bang baby hindi naman nanampalataya, maliligtas ba yun? Di ba? At kumakalat dati na aral, sa pamamagitan ng magulang, maliligtas yun. Kung mabait yung magulang, maliligtas yun. Kung masama ang magulang, hindi maliligtas. Hindi ganun mga kapatid, no? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan. Makukover lang ng pananampalataya ng magulang yung baby. Pero ang kaligtasan ng baby ay nasa kamay ng ating Panginoon. Ang Diyos pa rin ang makapag-decide kung maliligtas yung baby o hindi. Pero sa akin, mga kapatid, no, dahil ang karakter ng Diyos ay mapagmahal, hindi niya ibubulid sa dagat-dagatang apoy yung mga baby, mga kapatid, no? Hindi yun. Kasi mahal ng Panginoon, mapagmahal ang Panginoon. Pero mo wala, inosenteng namatay na baby pa lang, limpas sa impyerno, porket masama yung magulang. Hindi ganun ang pagkakilala ko sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbigay sa atin ng buhay, di ba? No. Ganun po mga kapatid ko. Ang base sa karakter ng Panginoong Diyos. Kaya lagi tayong mananalangin sa Kanya kahit ang mga pangangailangan ng kahit sino sa atin, ang kalungkutan natin, nakikita at nauunawaan ng ating pong Panginoong Diyos. Isinugo ang mga anghel bilang mga tagapagbalita ng kahabagan sa mga namimigati sa mga nagdurusa. Ang tagapamalita pala ang mga anghel. Pero kahit na walang tagapamalita, alam ng ating Panginoong Diyos yan dahil omnipresent siya, omniscient siya. Di ba? Ang mga anghel na ito mula sa mundo ng kaliwanagan, mula sa sakdal ng kalwalatian ng Diyos, sa harapan ng trono, ay nasa misyon ng pag-ibig, ng pangangalaga, ng kahabagan para sa nagdurusa sang katauhan. Yan. Ibig sabihin, ang langit nakafocus sa atin, mga kapatid, no? Kaya totoo yung sinasabi sa banal na kasulatan, siyam na putsiyam ang iniwan niya upang ang isa'y mapabalik niya. Tayo nag-iisang planetang makasalanan sa buong universe, mga kapatid. Nakafocus sa atin ang Panginoong Diyos, ang mga anghel sa panahon na ito. At sabi dun sa 1 Corinthians 4:9, maging yung mga ibang mga tao sa ibang mga planeta, nakafocus din sa planet Earth. Dito mga kapatid ko ay ninanais ng ating pong tagapagligtas na tayo ay manampalataya sa Kanya, bagamat may pagdurusa sa sanlibutan, pagkakasakit, kamatayan, kalungkutan, name it mga kapatid, nariyan ang Panginoon, handang tumulong sa atin, umalalay sa atin, nariyan siya upang tayo ay bigyan ng kaginhawaan sa buhay. Isipin lang natin may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Huwag lang tayong bibigay. Ngunit may larawan ng pagpapakumbaba na higit kaysa rito. Totoo yun. Ang Panginoon, ang anak ng walang hanggang Ama, ang prinsipe ng mga hari ng lupa. Sino daw po ang pinakamapagkumbaba sa lahat? Ang ating pong Panginoong Hesus. Bagamat tayo ay nagdurusa ngayon mga kapatid at napipil natin yung kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon, yung pagpapakumbaba natin ay mas matindi pa yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus Kristo na siyang galing sa langit na nagpunta rito sa lupa upang maging alipin. Ayan, no? Ano ang ginawa ng mga anghel kumpara sa kanyang pagpapakumbaba? Wala, di ba? Ang kanyang luklukan ay mula sa walang hanggan. Ang kanyang tinayo ang bawat arko at haligi sa dakilang templo ng kalikasan. Yung mga anghel bumababa rito, part ng pagpapakumbaba rin nila. Pero mas matindi yung ginawang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Kasi hindi basta-basta yun. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid ko. Hari ng mga hari. Iba yung pang-presidente natin, kaya bang pumunta sa pinakadukhang dukha? Hindi kayang gawin yun, mga kapatid, at hindi gagawin yun. Baka mapahamak siya, di ba? Pero ang ating pong Panginoong Hesus
ang ating Panginoong Diyos. Pumunta siya sa sanlibutan na ito. Kahit na napahamak siya at naranasan niya ang matinding kahirapan, ang matinding kalungkutan. Bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Pagmasdan siya, ang pasimula ng nilikha ng Diyos na bumibilang ng mga bituin na lumikha sa mga sanlibutan, kabilang ang lupang ito na isang maliit na tuldok lamang at bahagyang mapapansin sa gitna ng maraming mga sanlibutan bilang tila maliit na dahon mula sa puno ng kagubatan. So ito ay tingnan natin mga kapatid, ikinukumpara tayo mga kapatid sa isang dahong maliit na tila nalalanta sa gitna ng kagubatan. So ganyan po tayo mga kapatid. Tayo yung pinuntahan ng Panginoon. Kagubatan, di ba? Kagubatan, napakaraming mga dahon. Pero may isang maliit na dahon doon na nalalanta. Yun yung earth. Oh, sa kabila ng mga bituin na kanyang nilikha, ganoon mga kapatid. Maliit tayo kumpara sa ibang mga planets. Pero magandang kaisipan nito, no? Magandang illustration nito sa kagubatan. Napakaraming mga dahon na magaganda. May isa lamang doon na maliit na dahon na nalalanta. Ito yung ating sanlibutan. Pero ito yung pinokos ng Panginoong Diyos. Sabi dito sa 40 verse 15 ng Isaiah, isang patak ng tubig sa timba at parang alabok sa timbangan. Ayan, ang sabi po dito, ito yung ginawa. Naputol na yung isa. So contemplate him, the Lord, the all-glorious Redeemer and inhabitant of the world he has created, and yet acknowledged by the very ones he manifested so great interest to bless and save. What condensation to the fallen men of earth. What wondrous love. Sabi po dito mga kapatid. Tayo ay parang walang halaga. Nag-iisa na lang na nalalanta na dahon. Pwede tayo tanggalin at isunugin. Ganyan marami naman mga dahon sa kagubatan, di ba? O maraming puno sa kagubatan. O sabihin na natin, maliit na puno tayo sa kagubatan. Pwede tayong putulin. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Kundi, siya ay nagpakumbaba, pumunta rito sa ating sanlibutan, iniligtas niya tayo mga kapatid. Isang kahangahangang pagpapakumbaba para sa mga katulad nating hindi naman mataas. Di ba? Alam mo yun? Pagpapakumbaba sa katulad nating mababa naman na talaga. Di ba? Pagpapakumbaba sa harapan natin na tayo makasalanan naman talaga. Ano ba pinagmamalaki natin mga kapatid sa buong sanlibutan? Wala mga kapatid, no? Pero ito yung kahangahangang pagmamahal ng Panginoon. Kahangahangang pagpapakumbaba ng Panginoon na ang sabi po dito sa 2 Corinthians, no, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Kasi nga ayaw ng Panginoon na may mawaglit papunta dun sa langit, di ba? Ayaw niya may mawaglit na hindi maliligtas. Kaya lang hindi na niya mapipigilan yun may hindi maliligtas dahil may free choice ang mga tao na ayaw tumanggap sa Panginoong Jesus. Ayaw manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nasa choice na yun ng mga tao. Ang Panginoon ay ating Panginoong Diyos. Gusto niya maligtas ang lahat, pero hindi lahat ng gusto niyang iligtas, gusto maligtas din. Yung iba ayaw maligtas. Kaya tayo ngayon, no, dahil yan yung pahanga-hanga pagpapakumbaba ng Panginoon na binigay sa atin, tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tayo rin ay lumapit sa ating Panginoon at manampalataya sa Kanya dahil siya ang unang lumapit sa atin. Siya ang unang nagbigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. What a wonderful condescension, mga kapatid, mula sa ating pong tagapagligtas. Kaya ngayong umaga, patuloy tayong dadalangin sa ating Panginoong Diyos at ating pong idadalangin yung ating pong mga sarili na ating pong ma-realize kung gaano ang ating Panginoon ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kung paano ang Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay. Ipadalangin natin mga kapatid ang ating pong pagsamba ngayong araw ng Sabat na ito. Ito pong pagsamba na ito ay bunga na tayo niligtas ng Panginoon. Kung hindi pa natin magagawa, ay isang malaking kalungkutan na sa harapan natin yan, no? Kung hindi tayo makasamba sa ating Panginoon. So ngayon, para tayo makapag-prepare na, tayo po ay makakapakinig ng isang awit at pagkatapos ito, panalangin
na pangunguna ni Brother Melvin Velasano. Muli po, magandang umaga po sa inyo at happy Sabat po sa inyo pong lahat mga kapatid. Mayroon akong sasabihin sa inyo na ibig sana nitong awitin ko. Ito ay tungkol sa buhay sa mundo at sa buhay na ibinikha ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya Amen mga kapatid. At salamat po sa awit, Ma'am Karin. Sa kanya may pag-asa na po. Salamat din po, Pastor, sa isang reminder sa atin lahat sa mga ganito na tayo ay bukod sa mababa na ay wala pang, hindi pa karapat dapat, pero nagpakababa pa ang ating Panginoon, ano? Kaya na ang pag-ibig niya sa atin, mas bumaba pa siya kaysa sa atin, mas nagpakumbaba pa siya sa atin, ano? Kung mababa na tayo, mas bumaba pa siya upang tayo ay maging mayaman, ano? Paano naging mas mayaman tayo sa lagay na ito, mga kapatid? Dahil tayo iniligtas niya sa ating pagkakasala. Kaya lang, dahil sa bumaba na siya sa kaysa sa atin, marami sa atin, mga kapatid, na lapastangan, ano? I'm sorry to say, ano? Maraming mapagmataas po sa atin
maging ako hindi ko ini-achieve, pwera po yung sarili ko. Minsan naisip ko, bakit ba ganun ako? Bakit mapagmataas ako sa aking kapwa, bagamat ang Panginoon ay bumaba, nagpakumbaba pa para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon, ano? Kaya kung talagang tayo ay seryoso magiging Christ-like character, gusto natin maging Christ-like character, unahin natin mga kapatid yung pagiging mapagmataas ay ating isuko, ano? Wala yung kapupuntahan, hindi tayo maihahatid niyan sa tamang daan, ano? Yung ating magiging mataas. Usually mga matataas, yan yung mga nasa posisyon, kaya mag-iingat kayo mga kapatid, baka magkano kayo ng posisyon tumaas kayo. Bantay natin yung sarili natin. Yung nakita kong puntos dito, ano po, bantay natin yung ating sarili, baka sobra na tayo ng taas, ano po, baka sobra na tayo ng taas na tayo ay kinatitisura na ng iba. Tayo ay sa halip na nasagip ng Panginoon ay hindi tayo nagpasagip, lalo tayo nalunod, ano po. So huwag tayo magpakalunod sa ating pride, bagaman gayahin natin yung Panginoon na nagpakababa siya, ano po. Wala mapapala yung mga mapapride, magagalit lamang sa atin yung kapwa natin. At higit sa lahat, hindi natutuwa ang Panginoon sa taong mapride, ano po. Hindi matutuwa. So kung tunay na ikaw ay nagsisisi, kailangan magbago, ano po. May karugtong yun, may karugtong. Hindi lang pagsisisi tapos di nagbabago, hindi lang paghingi ng sorry pero ganun pa rin yung gagawin. Anyway, ganyan talaga yung likas ng tao, pero huwag nating sanayin sarili natin na paulit-ulit. Isang magandang lesson sa umaga na ito na hindi porkit nasa mataas na lugar na kagaya natin Panginoong Jesus, isang hari, isang madalalang, isang dakilang Diyos, nagpakumbaba pa rin, ano. Yan ang kanyang pagmamahal, talaga namang kahanga-hanga. Kapag yan hindi natin kailangan pantayan kahit kalahati lang, ano. Napakaganda na yung ibababa mo yung sarili mo para sa kapwa mo. Napakaganda na, higit sa lahat matutuwa ang Panginoon. Kaya salamat po, Pastor, sa magandang message ngayong umaga nito. Paalala sa amin lahat na kami bilang mababa na ay tayo pa rin ay mas pinili ng Panginoon, kahit na sabi nga ni Pastor, wala naman siya mapapala sa atin, pero gusto niya tayong maligtas. Bakit? Tayo kanyang mga nilalangan, na po. Tayo ay sa kanya noong una. Ayan, ano po. Tayo lahat ay magdalangin, mga kapatid. Laan man ako nakitang additional prayer request. Ating panalangin ng bawat isa na bantayan natin ang ating mga sarili. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, una, nagpapasalamat po kami sa banal na araw ng Sabat na ito na magkaroon kami ng chance na makapagpahinga sa aming mga gawain. Magkaroon kami ng chance na sumamba at pumuri po sa inyo sa banal na araw ng Sabat na ito. Tunay na inyong pagmamahal ay nariyan palagi sa amin at nakaprepare na lahat ng aming mga kailangan. Salamat din sa umaga na ito na muli nyo kaming pinalalahanan na kayo bilang isang napakataas na pinuno ng sanlibutan, ng lahat ng kalawakan ay nagpakumbaba para po kami ay iligtas. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Nawa ito ay palagi naming makita. Bantay namin ang aming mga sarili na huwag kami mataas sa ano pa mga panahon, ano pa mga kadahilanan, ano pa mga bagay. Bagkus gayahin namin kayo na mapakumbaba sa lahat ng sandali, dahil natutunan namin na pagmamataas ay walang ikabubuti sa ano pa mang kapamaraanan. Maraming salamat po sa inyong pagpapaalala, sa inyong pagkabay at patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa bawat araw. Sa umaga na ito, nais namin dalangin ng bawat isa na kami ay gagayak papunta sa church. Ingatan kami sa daan, sa aming pagbiyahe papunta roon, sa aming mga fellowship na gagawin dito sa South. Dalawang magkahiwalay na fellowship. Ay ingatan po kami sa daan patungo roon, at kami lahat ay mabless sa buong araw ng Sabat na ito. At amin ding dalangin ng bawat isa na may mga pinagdaraanan ng pagsubok sa buhay. Alam namin na ang mga pagsubok na ito ay nagpapahina sa amin, ngunit nariyan kayo patuloy kami pinalalakas. Kaya dalangin namin ng isa't isa na kami patuloy na kumunik po sa inyo upang hindi kami matakot saan pa mga panganib na dumarating sa aming buhay. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang 4 na papalipad ngayon ng Saudi
na sina Deli kasama ng kanyang mga kasama, na silang apat ay ingatan sa daan sa biyahe papunta roon, makarating silang ligtas at ingatan patuloy sa araw-araw na kanilang pamumuhay po doon. Kasama din namin sa panalangin si Kiana na apo ni Kuya Melchor, na siya ay may sakit, naway siya ay magaling na ngayon at patuloy na palakasin ang kanyang resistensya. Kasama din namin sa panalangin si Sister Nimpa na ang kanyang likod ay patuloy niyong hipuin niya mapagpagaling na kamay upang siya ay manumbalik ang kanyang kalakasan, patuloy na makagawa sa kanilang mga gawain doon sa Tabacao nang walang iniindang sakit sa likod. Kasama din namin sa panalangin si Sister Janet Salvado, naway patuloy niyo pong hipuin na siya ng kanyang pagpagaling na kamay at ang kanyang bukol ay tunay na malusaw na at huwag nang bumalik pa sa tulong po ninyo at kanyang maipagmalaki sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na kayo ang dakilang Diyos, dakilang magagamot na sa kanya ay nagpagaling at hindi nabibigo sa inyong mga pangako. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga pangangaral na ginagawa dito sa mga aming lugar, ang mga Bible students, ang mga sa crusade dyan sa akin, gayon din ang mga Bible students dyan sa Tabacao sa pangunguna ng Sister Neiba at Brother Roy and friends. At gayon din namin sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, kami, ang aming mga pamilya, ang aming mga kalusugan ay aming dalangin na inyo pong samahan araw-araw. Sama din namin ang good health sa mga anak ni Sister Medine Peligro Cataw na si Hara and Cory. Gayon din ang family ni Ate Melen kasama ng kanyang mga anak at mga apo, Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz. Gayon din ang mga Bible students kina Ate Flor Erilla, ang family nila Mike and Martha Mamaril, gayon din sina Tata Cesar, Heidi De Leon, at ang iba pang mga explorer students dyan sa kanilang lugar. Kasama na rin si Tata Cesar at kanilang ginagawang Bible study sa kanilang pamilya. Kasama din namin sa panalangin ng kalakasan at recovery sa aming mga kapatid. Yun ang Brother Jose Astrero. Patuloy na ang recovery ang aming dalangin sa kanya sa gawa ng pagkaputol ng kanyang daliri. Kasi din kay kalakasan at recovery kay Pastor Alex Rigor, kayo din kay Kuya Bobby. At amin din special din na dalangin sa Ate Lorna sa kanyang pagpapacheck up ngayong araw na ito ay patuloy po siyang samahan, alisin ang kanyang pangamba, patuloy na makita niya ang dakilang Diyos na sumasama sa kanya sa kanyang mga lakad. Ano man ang kanyang nararamdaman na sakit sa mga oras na ito, hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Amin din sinasama sa panalangin si Ate Janice at Daddy Pogi at ang kanyang buong pamilya, ay sila din ay inyong pagpalain ng malusog na pangatawan sa araw-araw at kalusugan na aming dalangin sa bawat isa. Ganun din si Ate Gigi Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, patuloy na kalakasan ng aming dalangin sa kanila. Kuya Jerry Bourbon, kalakasan din ang aming dalangin sa kanya sa araw-araw sa kabila ng kanyang kalungkutan. Kasama din namin si Ma'am Sheila Casamorin, ang teacher po ni Pastor ng Junior High. Siya nawa ay inyong hipuin na inyong mapagpagaling na kamay at siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Kasama na rin naman si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si Michael Torrelia, kaya din si ang tatay ni Pastor at ang kanyang nanay, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon. Kasama din namin si pamangkin ni Sister Marites Loreto at si Kuya Arman Reyes, si Reynaldo Eusebio, si Ting Bautista, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, at ganyan din patuloy namin sinasama si Daniel at si Michael Torrelia at si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, na patuloy niya nawa siyang hipuin na niya mapagpagaling na kamay araw-araw na kalakasan ng kanyang pagkaloob po sa kanya, sa kanyang pamilya. Si Brother Benjamin Montigamboa, Marilita, si Dayan, si Sister Paige, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia, Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jorcoina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning at si Tia Aurora. Kasama na rin si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Toque at Erlinda Toque.
Ang mga kapatiran po na ito ay ang ilan sa kanila ay nagpapagaling, papalakas. Ngunit karamihan ay may iniisip na malubhang karamdaman. Naway alisin niyo ang lungkot sa kanilang puso at isipan, bagkus mapalitan ng saya at pasasalamat. At kayo ay nariyan para gumabay sa amin, nagpakumbaba para sa amin, para kami ligtas. Kaya itong mga simpleng aming pinagdaraanan ay baliwala sa inyong mga pinagdaraanan nung kayo narito sa lupa. Kaya kami nagpapasalamat at kayo po ay palagi naming naaabot sa oras na aming pananalangin. Patawarin niyo nawa po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ipagkaloob nawa ito sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli po mga kapatid, happy Sabat po sa lahat. At sa mga hindi ko pa nabati kanina, good morning po. Nakita ko dyan sila Brother Tito Salvato, kasama na si Sister Janet, yung kanyang darling. Po, welcome po at good morning sa inyo dyan, sa mga Hunsya family at sa inyong buong pamilya dyan na relatives ni Sister Nipa. Nakita ko rin si Brother Jezreel Acroba, ayan, ang elder dyan sa Gabaldon Church. Welcome po. At gayon din meron pa akong nakita kanina, Sister Medine Peligro Cotao, good morning din po sa inyo. Yung mga hindi ko nabati dyan, happy Sabat sa inyo lahat. Sister Gina Olivas, at nakita ko nag-comment kahapon, di ba, no, isang araw, nakita ko lang kanina sa notification, si Kuya Henry Sabat, bagaman nasa Davao na, ay minsan-minsan nakakasilip pa rin dito, no. Ito rin si Sister Girly Sabat, mga dati mga tagagapan nito, no, nakapag-asawa nalipat na sa ibang lugar. Si Brother Henry Sabat ng tatay ni Harold Sabat. Ayan, welcome po sa Discipleship Ministry, po. At kayo ay kung may oras sa madaling araw para makita nyo para makapanood kayo sa live, 5:30 po, around 5:30. Minsan nalilate na kaunti, depende yan sa sitwasyon, kaya around 5:30 tayo nag-umpisa. Kaya lahat po ay gumayak na, tayo magmadali, pero wag na bilisan natin, bilisan nyo pero dahan-dahan lang. Tayo makakarating din ng chair sa oras, po. So God bless po sa bawat isa, hanggang bukas po muli. Patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong kumunik kay Jesus. God bless po sa bawat isa.